ang reading mo, Virgo? Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. This is a general reading. Kayo nang bahalang magpalit-palit ng situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, 9 of Wands. I feel like yung energy mo, nasi-sense ko na may mga bagay ka dito na ginagawa para protectionan yung sarili mo. Kasi may mga nangyari sa buhay mo na nagbigay sa'yo ng matinding aral. Kailangan na bakuran para sa protection mo din na hindi ka masaktan. Ang mensahe ng card mo, merong mga pinagkakabisihan ka na talagang gustong-gusto mo. Pwedeng sa trabaho, passion, something na creative. Pwedeng arts, project, opportunity na alam mong kailangan na i-grab or umpisahan. Merong bagong idea na pumapasok sa isipan mo. And alam mong malaki yung maitutulong nun. Kasi may mga plano ka dito na gusto mong umpisahan at magawa. You're creating na gusto mo dun sa sitwasyon, pwedeng sa pag-ibig, sa financial, sa pagpaplano. Isang kumpas or desisyon na pwede mong umpisahan dun or pag-isipan ng malalim yung mga gusto mo na magawa dun sa sitwasyon na yun or maiayos yun, makuha mo kung ano yung nararapat para sa'yo. May ibibigay sa'yo na gustong-gusto mo at hinihintay mo na to. You want to save, secure yung future mo. Kaya ngayon, iniisip mong mag-ipon, magpundar, para din yun sa kinabukasan mo. Marami kang pinagdaanan na pagsubok and nalagpasan mo yun, na-overcome mo, even though nahirapan ka. May fertility ako ditong nakikita sa Moview. Or kung hindi siya fertility, rebirth. Ngayon mo naiisip na kailangan pala yun para sa sarili. May mga realization ka na nangyayari sa isipan mo na napakahalaga para sa pansarili mo mismo. At may mga goal ka dito na gusto mong maumpisahan, makuha, at pinag-isipan mo paano ko magagawa yun. Gusto mo kasi na maging stable yung financial. Masaya ka dun sa mga na-achieve mo, nagiging kontento ka naman, pero may mga gusto ka pa rin para sa pansarili mo. Andun yung financial na dumarating, nagkakaroon ng growth,
Some of you pwedeng magkakaroon ng pag-uusap dito around the family or celebration. Some of you naman may abundance and prosperity na parating sa inyo. Pagka-abundance and prosperity, pwedeng financial, pwedeng pagmamahal. Yung pagmamahal na binibigay ng pamilya. Pagmamahal na nandyan palagi para sa'yo. Yung long term. Clarify natin Knight of Wands. Two of Wands and the Empress. May mga plano ka dito para sa sarili mo or iniisip mo na magkaroon na ng pamilya. Magsimula at mahalaga sa'yo yun na makuha mo kung ano yung gusto mo. Para sa future mo yun. Clarify natin ang The Magician, The Empress, and Six of Swords. O laging lumalabas dito yung pregnancy. May mga ginagawa ka dito para sa mga pangangailangan mo. And andun yung naghihil na kung ano man yung mga bagay na nangyari or nakikita mo sa pansarili mong experience, kumbaga. And nakikita ko dito na nagiging kalmado naman kung ano man yung mga pangarap mo, unti-unti yan darating at ma-achieve mo. Clarify natin ang Four of Pentacles, Judgment, and Death. May mga realization ka na dito. At meron ditong parating para sa'yo na pagbabago. Mga desisyon na kailangan mong harapin. Kasi may mga gusto kang ayusin dito i-secure. Some of you galing sa past na hindi mo makalimutan. Clarify natin ang Nine of Pentacles. Wheel of Fortune and Five of Swords. May travel. Some of you pwedeng nasa malayo. At may mga changes dito na gusto mo na maibigay para sa sarili mo. Some of you freedom. Masaya ka na malaya ka, nakukuha mo kung ano yung gusto mo. And alam mo sa sarili mo na may mga bagay talaga na hindi ganun kadali na ma-achieve, pero nagkakaroon ng pagbabago dito dun sa nangyari na ending dun sa cycle na yon. Kaya may new cycle na papasok para sa'yo na bago. Clarify natin ang Ace of Swords. The High Priestess and the Hermit. You're keeping it to yourself, yung mga plano mo, mga idea mo na gusto mong makuha or magawa. May mga sinisikreto ka dito. Some of you need to listen to your inner self. Kasi may mga binibigay sa'yo na bagong clarity, pero ikaw pa rin yung talagang magdidesisyon at intuition mo naman yan Kailangan mo lang talaga na pakinggan yung sarili mo, yung pinaka-inner self mo. Clarify natin ang Nine of Cups, Queen of Pentacles, and Eight of Swords.
You want to invest. Pero pinag-iisipan mo kasi naguguluhan ka pa Natatakot ka. Feeling mo baka matrap ka na din dun sa obligasyon na yun. Pero you want to try. Kasi may mga gusto ka dito na makukuha mo. Pero nahihirapan kang ialis yung sarili mo dun sa mga isipin. Clarify natin ang Two of Swords. Four of Pentacles and the Lovers. Merong past person dito na hindi mo talaga makalimutan. Minahal mo, minahal ka rin naman. Marami kayong pinagdaanan na pagsubok. Marami kayong na-experience. Clarify natin ng Ten of Pentacles. Strength and Nine of Swords. Yung sadness na yun, na naranasan mo, na-overcome mo yun. Nagpatatag lalo yun sa'yo. And ngayon, handa ka na naharapin yung future mo, yung gusto mo na pangarap mo mismo. Yung panghabang buhay. Pwedeng ngayon inaalam mo kung ano yung pagkakakitaan or magagawa mo na mapaunlad yung financial. Some of you may long term dito na relationship na talagang nagpalungkot sa'yo. Pero iyon din yung nagpatatag sa'yo. Yung naranasan mo dun. And alam mo sa sarili mo na may mga rason yung dumarating sa buhay natin na problema, pagsubok. Huwag ka lang magpapatalo. Kailangan mo lang magpakatatag palagi at harapin yun. Pag nagpatalo ka, ikaw din yung kawawa. Kaya dapat isipin mo na hindi ka matatalo ng kahit sino man. Para ma-overcome mo yung pagsubok na yun. Ang mensahe ng iyong gabay, assertiveness. This situation can be healed gently and with love. And you have requested, yet there's also a need for your strength and truthfulness with the other people involved. We will stand right behind you and as you speak your truth, giving you strength and guiding your words. Ang mensahe ng iyong gabay na yung mga iniisip mo na sitwasyon, unti-unti yan magiging okay. Maghihil yan. Basta isipin mo lang na yung pagmamahal na nakuha mo doon and yung mga na-experience mong yun, malaking may tutulong nun para sa ikaunlad din ng sarili mo, ng buhay mo. Kasi yung experience na yun, di mo naman yung basta-basta mabibili or makukuha kung saan-saan. Malaking matututunan mo doon. At napakahalaga nun sa bawat tao yung aral na nakukuha natin doon. Kasi kung di mo yun may experience, hindi mo naman matututunan Hindi ka rin naman, hindi mo rin malalaman sa iba yun nang ganun lang kadali. Nang hindi dumadaan sa buhay mo yun. Basta magdasal ka lang palagi, gawin mo yung nararapat dun sa sitwasyon na yun. Huwag kang magpapatalo at gawin mo lang yung best palagi. At manalig, magtiwala sa kakayahan. At ito ang iyong reading, Virgo. Kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.